Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa ating munting farm channel. Ngayong araw na ito ay nandito muli tayo sa farm at pong unang titingnan yung ating mga pungla. So pasok tayo dito sa ating mini greenhouse at yan po ay lumalaki na yung ating mga punla. Ayan, so meron na po mga punla na may mga dahon, kaya lang hindi ko alam bakit po bumabaloktot ito pong ating mga punla. Well, dito pong iba ay diretso naman po, kaya lang marami pong humihiga na ating mga punla. So hindi naman po natin masasabing kulang sa araw kasi plastic naman po ang ating bubong. At saka meron po sigurong hayop dito. Ayan po, parang punggos na mapatay dun sa ating mga punla. Ayan. So puntahan natin yung ating tanim na okra. Ayun. Nagdadamo yung ating busing. Busing, kaway kaway. Mami, kaway kaway. Morning. Yan. Yan po ang ating mga okra. Yan. Maliliit pa po siya. At 2 linggo na po ito. Ating mga okra. Yan. At nakakatuwa at medyo lumalaki-laki na ng konti. Yan. So nakakabawas ng pagod guys pagka nakikita mo ang iyong halaman na gumaganda na. Ayan. So nilagyan po natin ito nung nakaraang araw ng ating pong pinerment na fertilizer at makikita natin na nag-response kaagad siya. Kasi nung nakaraang araw maliliit po ito eh. So bigla po siyang lumaki. After po ng 2 araw. So napaka-effective talaga ng ating ginawang fertilizer. Ayan. So punta naman tayo dito sa ating talong. Ito pong ating talong ay dumami na po ang dahon pero ang papayat ng mga bunga. So ito naka-harvest tayo ng mga ilang piraso. So lumalaki naman po siya, kaya lang parang medyo payat siya ang bunga. Pwede ng pang-ulam to guys. So isa sa nakikita natin dito ay yung rooting system nito. Ayan po. So malalim na yung nahuhukay natin, wala pang ugat kasi medyo matigas po ang lupa dito sa lugar na ito. Kaya po ayan, muli ko pong kinocultivate at sa susunod na pagpapataba natin gagamit tayo ng rooting hormone. Hindi ko po alam kung anong brand ng rooting hormone. Meron tayo ditong ayan, Anaa na gagamitin. And then binigyan po tayo ng ating kaibigan ng isang rooting hormone na ito po, hindi ko po alam kung anong pangalan, pero susubukan natin kung ano ang magiging resulta sa susunod nating pagpapataba. And then yun naman pong aking okra, kung makikita nyo, mataas na siya pero wala pa pong bulaklak itong ating okra. Meron din tayo ditong, ayan po, ito pong ating papaya na ito ay Red Royal ang variety. So namumulaklak pero hindi po nagkakabunga. So ayan guys, at kinocultivate ko kasi kung makikita natin ang lupa dito, ayan medyo
medyo matigas po kasi yung lupa dito at mabato-bato. So susubukan natin yan i-cultivate lahat. Titingnan natin kung ano ang magiging resulta kung kinultivate natin yung lupa. At kung maging maganda ay magiging successful po ito kasi ayan nga po makikita natin na nagdahon na siyang muli yung ating mga talong at namumulaklak na rin po. Kaya lang kung mapapansin natin, pagamat naglalagay tayo ng pataba linggo-linggo ay marami pa rin pong nahuhulog ng mga bulaklak kagaya nito. So siguro sa susunod na pagpapataba maglalagay tayo ng calcium nitrate para po tumibay. Ayan po, kung makikita nyo po may mga bunga na po yung ating talong. Kaya lang po parang maliliit. So anyway, hindi po tayo titigil ng pag-aaral dito. Kung ano po ang maganda dito sa ating talong. Dahil sa pinag-aaralan po natin kung ano po ang maganda. Kaya po kung meron kayong mga suggestion ay very welcome po para po matutunan ko rin kung ano po ang magandang paraan para gumanda po ang ating mga talong. Ayan, matataas na po itong talong na ito. Mahigit na pong 5 feet ang taas niya. Pero sa ibaba po kasi wala po masyadong dahon. Ayan. So, mahirap itong walang cameraman guys. So, itutuloy ko na yung pagkukultivate ng lupa. At sa mga susunod na linggo, kung ano magiging resulta nito, ay update ko po kayo. So, isang problema ko dito, ayan kung makikita natin guys, yung kanyang dahon ay parang laging mura. So, simula na nag-spray ako ng GA3, medyo bumilis po siyang magkaroon ng dahon. Ang problema ay yung dahon natin parang laging mura, pero mukhang hindi pa rin naman naubos yung trips dito. Ayan oh, marami pa rin pong signs ng kagat ng hayop itong ating talong. Kaya po siguro hindi po nagbeberde, hindi gumugulang yung dahon natin kasi bago siya gumulang ay napapatay na po siya nitong trips. Although nung pagkatapos natin mag-spray ng Perfectayon ay nabawasan yung mga trips na pumupunta rito sa ating talong, pero mukhang hindi po siya napuksa ng tuluyan. At meron pong nire-recommenda sa atin yung ating kaibigan, yung Optimax. So pagka nakabili po tayo, susubukan po natin dito kung matatanggal po yung mga trips. Kasi kung mapapansin natin, ayan guys, so dito kasi sa ilalim niya kinakagat yung ating mga dahon. Ay nagkakaroon siya ng mga spot-spot na brown na dun sa bagong dahon wala naman. At tingin ko ay nabawasan na yung mga trips. Pero syempre, mas maganda kung mapupuksa natin yung mga trips para hindi na po masisira yung mga dahon. So isa pa, may mga white flies. Ayun o. May mga white flies na kumakagat din po dyan sa mga dahon. And then isa pang problema dito, mahina po yung pagsasanga ng ating alagang talong. Although na nagdahon po siya, pero kung mapapansin nyo, wala po siyang tumutubong sanga dito sa ibaba. Kasi yung una kong mga tanim na talong may mga sanga na lumalabas dito sa ibaba. Mabilis siya magsanga. Pero ito po, halos walang sangang tumutubo sa ilalim.
Ayan. Kaya po malinis yung ilalim pero meron pong hayop sa taas. So, ayan po. Yan po yung ating susolusyonan. Hahanapan po natin ng magandang gamot. So, hanggang dyan muna guys yung ating video sa araw na ito. At i-update ko kayo kung ano po ang maging resulta dun sa mga gamot na susubukan natin sa mga susunod na araw. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe po ang ating channel and then paki-hit na rin po yung notification bell para po lagi kayo updated sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po.